Dalawang province na ng Canada, ang Ontario at British Columbia, ang kaagad nagpalabas ng mga hakbang para pangalagaan ng mga international students. Yan po ay a week after na nag-announce ng new rules and policies ang Federal Government of Canada tungkol sa international students. Ano kaya yung mga ipinalabas na hakbang na yan para sa pangangalaga ng international students? Alamin po natin. At pagkatapos ay pwede niyong sagutin ang tanong na itutuloy pa ba ninyo ang inyong planong mag-aral sa Canada? Yan ang ating topic guys ngayon, kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back! Si Ate Menchi po muli ito. Today, another video at ang topic natin is about Canada. Kung gusto nyo ang gantong topic guys, you may consider subscribing sa ating Menchi's Philcan Life. Just click the subscribe button below. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life and you can join and be a member of this channel. At gusto ko na nga pong pasalamatan ang ating mga channel members. Salamat kay Coach RM, kay Richelle Dumalag, kay Chunga Ka, Imelda Lial, Buang Manubag, Joyax Carcueva, kay Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. At ngayon, let's go to our topic guys. Karugtong ito sa topic pa rin na pagbabawas ng mga international students sa Canada beginning this year, 2024. As backgrounder guys, ay reviewin natin yung mga rules na ini-announce ng Immigration Canada. Unang-una, babawasan po ng 35% ang mga papapasukin ng mga estudyante for 2 years from 2024 until 2025. Ikalawa, no more post-graduation work permit para doon sa public-private curriculum licensure. And then, ikatlo, ito yung medyo masakit, ay yung pong wala nang open work permit para sa mga college students. Ang open work permit ay para na lamang sa mga spouses ng estudyante sa masteral and doctoral programs. At may mga dagdag pa ring requirements katulad po ng mag-uumpisa na hingan ng letter of attestation mula sa probinsya kung saan naroon yung school mo na papasukan. You need to provide a letter of attestation galing sa province. At saka isa pa ay nagtaas po ang ating cost of living allowances at ginawa na itong $20,935 per year. Yun. Dahil dyan, ngayon ay agad na pong kumilos ang dalawang probinsya. Unahin po natin ang Ontario. Ang province of Ontario, kung saan ako nakatira, ayun. Alam nyo kasi, ang province of Ontario, halos kalahati po ng international students ng Canada ay nasa Ontario. Yan ang totoo. Kasi po, malaki ang Ontario at malaki ang population ng Ontario at dito nagko-concentrate ang marami pumupunta, no? Kaya nga, unang-una ang Ontario na nagpalabas ng kanilang announcement, noon pong January 28, agad sila nagpalabas ng announcement tungkol sa pangangalaga sa international students, pagpapaganda ng quality at iba pa. At the next day, January 29, sumunod na kagad ang British Columbia o ang BC sa kanilang announcement. Binasa ko pong mabuti yung mga news releases tungkol sa dalawang probinsya na ito. And suma total ay, to sum it up, sa observation ko ay umiikot siyempre doon sa pangangalaga sa international students, pagmamatiyag sa mga eskwelahan, pagpapaganda ng mga programs, at safeguarding the rights of the students. Yun doon umiikot guys. So, unahin natin ang province of Ontario. Ang sabi po ng Ontario sa kanilang ipinalabas na announcement ay itong measures na ito ay to protect international students and to improve the quality of education in post-secondary or in college. Ibigay ko na lang guys yung highlights o yung summary. Ini-summarize ko na lang. Sa Ontario, ang isa pong sinasabi nila ay titiyakin nila na ang mga estudyante ay may access sa housing. So, in doing that, ang mga eskwelahan ay required na mag-provide ng accessible housing sa mga international students.
Ito ay mangangahulugan na kung ang estudyante walang pamilya na titirhan or walang kausap na mga matutuluyan, ay magpo-provide sila ng access. Alam niyo, ang mga access ngayon guys sa mga tirahan sa Canada ay katulad ng mga sharing. Ang ibang schools mayroon na po silang mga ka-tie up na mga website ng mga housing, mga sharing sa mga bahay-bahay na hindi masyadong mahal ang babayaran ng estudyante. They will make sure na ang mga estudyante ay mayroong access sa housing at ang eskwelahan dapat ang magpo-provide niyang access na yan. Ikalawang hakbang ng Ontario ay magsasagawa sila ng review ng mga programs o yung mga kurso na ino-offer ng mga DLI para magkaroon ng good quality education. Ikalawa, para ang mga pinag-aaralan ng mga estudyante ay tumutugon sa pangangailangan ng labor market o yung ang inaaral nila ay may trabahong naghihintay. Ikatlo pang dahilan, ang mga mag-aaral dito from other countries ay magkaroon ng good, promising careers. Another measure, Ontario will stop creating new public-private partnership. Yan. Doon po sa announcement ng federal government, aalisan na po ng post-graduation work permit yung mga nag-aaral sa private school, kumuha kasi ang private school ng license mula sa public school. Yon. So, i-maintain na lang sa public school ang PGWP. So, ang sabi ng Ontario, okay, hindi na kami mag-create ngayon ng bagong partnership from public college to private college. Ano po ba ang mga may existing na ganitong sistema sa Ontario? Sa ngayon sa listahan ay okay, ang Fang Shui College po ay mayroong partnership with ILAC International College. Ang Niagara College may partnership with Toronto School of Management, Technology and Healthcare. Ang Algonquin College po ay may partnership sa CDI College. Ang Fleming College ay sa Trebas International Institute. So, hindi na sila magkikreate ng bago. Pero yun po yung mga existing. Kaya kung kayo'y nag-aaral sa mga private college na binanggit ko, magtatanong kayo sa kanila kung anong mangyayari sa inyong PGWP. At kung kayo nagbabalak sana mag-enroll sa mga private colleges na binanggit ko, then you know what to do. Magtanong-tanong muna po kayo kung ano ang magandang option para sa inyo. Ang masasabi kong option para sa inyo is you enroll to a public college. At meron pong listahan ng mga designated learning institution na may PGWP. Inyo po munang i-research yan bago kayo mag-enroll. Sinasabi rin po ng Ontario that they will continue to work with the federal government para sa pagprotekta sa mga international students, pagpapaganda ng kalidad ng edukasyon, at iba pang bagay. Yun ang mga measures na inilunsad ng Ontario. Ang sabi naman ng British Columbia, ang measures na ipinalabas nila ay para maka-improve ng experience ng mga international students at maihanda sila for success. Ang ganda, no? Yun naman dapat sana kasi pumunta ka nga dito, syempre, para magkaroon ng success. Niliwanag po ng British Columbia na itong mga steps nila ay para ma-eradicate or mawala yung mga fraudulent na practices at pang-aabuso sa mga estudyante para ma-improve ang post-secondary education sa British Columbia at magkaroon ng safeguard ang mga international students. Mabantayan sila at maprotektahan sila. Okay, so yun po yung mga aim nila. Ano yung mga measures na binabanggit nila? Number 1, temporary ban for 2 years sa pagbibigay nila ng karapatan sa mga institution para makapagturo sa international students. So kung alin yung meron lang ngayon na lisensya para magturo, yun na yun, 2 taong ban hanggang 2026 guys. Walang maiidagdag na school ang British Columbia. Magsasagawa sila ng mga frequent na pag-iinspeksyon sa mga private schools para malaman kung sila ay patuloy na sumusunod sa standards ng pagtuturo sa mga international students. Sa British Columbia guys, there are 25 publicly funded na mga eskwelahan. 11 doon ay universities, 11 ay colleges at 3 institute. Plus, meron pang
3 private university, 5 private institute, at merong 6 na mga theological colleges. Yun. Okay, ano pa ang gagawin nila? Mag-i-implement din sila ng maximum number of students lang na pwedeng mag-enroll sa isang eskwelahan. Magkakaroon sila ng transparency sa tuition fee, kung magkano ang sinisingil nila. At ganun din, they will provide more support for students. They will create a higher standard for private degree programs. At magkikreate sila ng bagong mga criteria para sa private school. Yan po ang sinasabi nila. Also, they will set a new language requirement for private institutions. Ang sabi nga ni Selina Robinson, siya po yung Minister ng Post-Secondary Education ng British Columbia, sila raw ay magpo-provide ng more stringent requirements for institutions and robust safeguards to protect international students and provide a pathway to success. Ay, ang ganda. Ang gandang pakinggan, di po ba? Okay, so yun po yung mga measures na sinasabi ng 2 probinsya. Okay, so ganito guys ang scenario. May mga improvement na gagawin ang mga probinsya. Di ba? Yung ating ibinalita ngayon. Tapos, hindi naman mawawala yung iyong PGWP kung kayo nasa tamang institution, DLI, no? Hindi mawawala yon. Mawawala lang yan kung nag-aral kayo sa private school na nagkaroon ng partnership with a public college. Yan. And then, ang isang talagang malaking epekto sa inyo ay yung hindi nyo na maisasama ang inyong asawa at di sila magkakaroon ng open work permit kung college ang aaralin ninyo, no? So, tumaas ang allowance, cost of living allowance, maraming bagong requirements, etc. etc. Ang tanong ko nga ngayon ay itutuloy pa ba ninyo ang inyong plano na mag-aral sa Canada as international student? Ang sabi ng iba, pag-iisipan nilang mabuti. Ang sabi naman ng iba, hindi na kasi mahirap na. So kung hindi na, then you can find another pathway to come to Canada. Meron po namang ibang mga programa na pwede ninyong applyan, di po ba? And then, ang sabi naman ng iba, itutuloy pa rin. Yan, itutuloy pa rin kasi yung iba ay talagang nakagayak na. Yan. Lalo kung kayo ay wala namang spouse, dalaga, binata, or walang common law partner, then pwede kayong magtuloy sapagkat hindi naman apektado kayo ng open work permit, di po ba? So, it's up to you now, guys. Binabalita ko sa inyo itong mga gantong update. Para sa ganon ay malaman ninyo ang mga kaganapan mula rito sa Canada kung kayo ay interesado sa pagpunta sa bansang ito. So yun na muna guys. Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, you may consider subscribing sa Menchie's Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life din po ang pangalan. You can join and be a member of this channel. And thank you sa ating mga channel members. Salamat kay Coach RM, kay Richelle Dumalag, kay Chunga Ka, Imelda Lial, Buang Manubag, Joyax Carcueva, kay Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Yun na muna guys. Thank you. Si Ate Menchie po ito mula sa Toronto, Ontario, Canada, and I'll see you next time. Bye!